Mga kasityo, ang kwentong maririnig ninyo ay hindi namin alam kung totoo. Hindi rin namin alam kung may maniniwala. Pero ang nagpadala nito ay isang Grab driver mula sa Metro Manila. Hindi rin namin alam kung magugustuhan nyo ito o kung iisa ang magiging pakiramdam nyo tulad ng naramdaman namin. Pero kung bibigyan nyo ng pagkakataon ng kwentong ito, baka tulad namin, hindi nyo na rin ito makakalimutan. Sir Jupiter, ako nga po pala si Erning. Ilang taon na rin akong nagdadrive ng Grab dito sa Maynila. Dati akong jeepney driver, pero simula nang sumikip ang kita at tumigil ang mga biyahe, nag-loan ako para makabili ng second-hand na kotse. Sa ngayon, ito na ang kabuhayan ko. Mamamasada tuwing gabi, iwas traffic, iwas init, at kung minsan, iwas din sa sarili. Hindi ako palakwento sa mga pasahero ko. Tahimik lang ako. Minsan may dumadaldal, pinakikinggan ko. Pero karamihan sa biyahe ko tahimik lang din ang mga sakay. Parang iwas din sila o baka pare-pareho lang kaming pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa buhay, at pagod sa mga bagay na hindi kayang sabihin ng direkta. Kaya minsan iniisip ko, baka lahat ng biyahe, hindi lang paghahatid. Baka bawat pasahero may dala ring kwento o multo. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nasa may Quezon Avenue ako. Papunta sana ng Banawe. Walang gaanong pasahero. Katatapos lang ng malakas na ulan, kaya basa pa ang mga kalsada. Tahimik. Walang masyadong sasakyan. Parang lahat ng tao tulog na. Nakatambay lang ako sa gilid, malapit sa isang 7-Eleven nung biglang may nag-book. Pick-up point, Tandang Sora. Drop-off, San Juan. Walang pangalan sa app. Blanco lang pero valid ang request. May rating siya, puro 5 stars pa nga. Medyo napaisip ako pero tinanggap ko na rin. Sayang din yun, double pay kapag ganong oras. Pagdating ko sa pick-up location, wala akong nakita. Isang madilim na kanto lang. May waiting shed pero walang tao. Hindi ko alam kung boses ba yun ng hangin o kung ako lang talaga ang tinatawag, pero may narinig akong mahina. Kuya? Napalingon ako. Sa likod ng poste may nakatayong babae. Nakaputi. Basa ang buhok, parang bagong ligo o bagong naulanan. Nakayuko lang siya. Hindi mo makikita ang mukha. Tinanong ko kung siya ba yung nag-book. Tumango lang siya. Hindi siya nagsalita. Sumakay sa likod. Tahimik lang. Walang kahit anong tunog. Kahit galaw. Naramdaman ko lang yung lamig sa loob ng sasakyan. Hindi ko binuksan ang aircon, pero nanlamig ako, Sir Jupiter. Yung tipong lamig na parang may yelo sa batok mo. Wala siyang amoy, walang kahit anong bakas ng pawis o pabango. Basta lang, nandun siya. Normal lang sana ang biyahe. Tahimik siya sa likod at ako naman sanay na sa ganung pasahero. Yung mga galing sa night shift o mga ayaw lang talaga makipag-usap. Basta alam ko ang ruta, ihahatid ko. Ganun lang kasimple. Pero ilang minuto pa lang, may napansin akong kakaiba. Yung Waze ko, kung saan ako kadalasang umaasa kapag may pasahero, paulit-ulit na nagre-reroute. Akala ko mahina lang ang signal, kaya naghintay ako ng ilang segundo. Pero ayun na naman, rerouting. Akala mo pinaglalaroan ka ng app.
Sabi ko sa sarili ko, baka may traffic kaya nag-a-adjust. Pero ang pinapadaan niya sa akin, puro maliliit na kalye. Mga shortcut na hindi ko pa nasusubukan. At sa oras na yun, 2:00 ng madaling araw, hindi ko na sana babalakin pang subukan. Pero ewan ko po, parang may humihila sa akin na sundin lang yun. Siguro dahil sa katahimikan niya sa likod. Wala man lang reklamo o tanong kung bakit lumilihis kami sa karaniwan. Kaya sige, diniretso ko na. Hanggang sa napansin ko na lang, wala na kami sa mga kalsadang pamilyar sa akin. Mga daan na parang hindi ko pa nadaanan kahit minsan. Walang streetlights, walang ibang sasakyan. Hindi ko nga alam kung may mga bahay pa sa gilid ng daan kasi ang dilim-dilim. Parang walang ibang gumagalaw sa buong syudad kundi kami. Sinubukan kong kausapin siya para maibsan ang kaba sa dibdib ko. Ate, okay lang ba kung dito tayo dumaan? Parang hindi po ito usual route papuntang San Juan. Walang sagot. Deadma. Tumingin ako sa rear view mirror. Gusto ko sanang makita kahit konting reaksyon mula sa mukha niya. Pero Sir Jupiter, doon na ako napatigil. Kasi kahit anong liit ng mata ko o anong anggulo, wala akong makita sa salamin. Walang refleksyon. Napakabig ako. Parang nawalan ng preno ang katawan ko. Tumigil ako sa gilid ng daan. Kinabahan. Nanginginig na ang kamay ko habang unti-unting lumingon papunta sa likod. Nandun pa rin siya. Nakayuko pa rin, hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Parang estatwa. Parang hindi siya naapektuhan sa biglaang paghinto ko. Walang tanong, walang reklamo. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong maging mahinahon kahit nanlalamig ang likod ko. Okay lang po ba kayo? Tanong ko kahit halos hindi ko na makontrol ang panginginig ng boses ko. Doon lang siya nagsalita. Mahina lang, parang giniginaw. Doon mo ako ihatid sa San Roque. Medyo napakunot ang noo ko. Kasi sa app, malinaw na San Juan ang drop-off. Pero San Roque ang binanggit niya. Akala ko nagkamali lang. Baka may kamag-anak siyang doon talaga nakatira kaya tinanong ko siya ulit. Anong San Roque po? Sa Cubao po ba o Navotas o Caloocan? Hindi siya sumagot. Tahimik. Di ko po talaga alam kung ako lang ang may ganitong pakiramdam pero yung klase ng katahimikan niya, hindi siya ordinaryong tahimik. Hindi siya yung tipong pagod lang o walang gana makipag-usap. Yung tahimik niya may laman. Parang pinipilit kang makinig sa bagay na hindi niya sinasabi. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi siya basta pasahero lang. Sinubukan ko siyang tanungin ulit. Ate, alin pong San Roque? 3 po kasi yan eh. Wala pa ring sagot. Hindi siya umiimik. Muli akong tumingin sa salamin. Walang refleksyon. Pero paglingon ko, nandun pa rin siya. Nakaupo, parang hindi gumagalaw. Parang hindi siya buhay. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Yung parang kahit hindi siya kumikibo, buong loob ng kotse, sakop niya. Kahit ayaw ko na sanang ituloy ang biyahe, may boses sa isip ko na nagsabing, ihatid mo siya. Hindi ko alam kung awa, takot o guilt ang nagtulak sa akin. Pero pinihit ko ang manibela at nagsimula ng maghanap ng daan papuntang San Roque kahit hindi ko pa rin alam kung alin doon. At doon na po nagsimula ang hindi ko na maipaliwanag na sunod-sunod na pangyayari. Ang napili kong daan ay papunta sa San Roque, Caloocan. Hindi dahil sigurado ako kundi dahil yun ang pinakamalapit. Hindi ko na kayang tiisin ang katahimikan niya, lalo na't
Parang bawat segundo na lumilipas, mas lalo niyang binabalot ng malamig na presensya ang likod ng kotse. Parang may multo akong sinasakyan at kahit pilit kong iniisip na baka pagod lang siya o traumatized, hindi ko maalis sa isipan kong may mali. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalabo ang harapan ng sasakyan. Yung windshield ko kahit paulit-ulit kong linisin, parang laging may ulap sa loob. Hindi siya fog lang, kundi parang usok. Manipis pero may bigat. Sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko hindi lang hangin ang pumapasok sa baga ko, parang alikabok na may alaala. Amoy ng nabasang lupa, ng bulaklak ng burol, ng kandilang matagal nang naupos. Napansin kong lumamlam ang ilaw sa dashboard ko. Nag-flicker ang ilaw sa gitna ng manibela, tapos unti-unting namatay. Pero umaandar pa rin ang makina. Kaya tuloy ako. Walang trapiko, walang checkpoint, walang kasalubong. Ang buong kalsada para bang nilikha lang para sa biyahe naming yon. Habang nagmamaneho ako, unti-unting pumapasok sa isip ko ang anak kong si Krista. Matagal ko nang hindi naiisip ng buo ang pangalan niya. Sa totoo lang, iniwasan ko na siyang alalahanin sa bawat biyahe kasi bawat alaala niya parang sibat sa dibdib. At ngayong ako'y nag-iisa sa dilim, bigla na lang bumigat ang puso ko kasi Sir Jupiter, naalala ko, huling gabing nakita si Krista, San Roque din ang huling lokasyon sa report. Caloocan. Hindi agad pumasok sa isip ko na konektado. Ayokong isipin, ayokong tanggapin, pero habang papalapit kami sa lugar, nararamdaman kong may pamilyar. Yung kanto, yung amoy ng hangin, kahit yung tunog ng mga tahimik na poste, parang dati ko nang nadaanan, pero ayaw kong matandaan. Napatigil ako sa isang madilim na gilid ng eskinita. Hindi ko alam kung bakit ako huminto doon. Hindi naman siya nagsabi ng kahit ano. Pero paglingon ko sa likod, wala na siya. Bigla akong napatingin sa labas. Wala akong nakita. Wala akong narinig, pero alam kong hindi ako nag-iisa. Bumaba ako ng kotse. Parang may humihila sa akin. Sa gilid ng eskinita may nakita akong maliit na altar na parang iniwang napabayaan. Kandila, bulaklak na tuyo at picture na tinabunan na ng usok at alikabok. At doon ako kinilabutan. Ang litrato ng anak kong si Krista. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano napunta doon ang litrato niya. Hindi ko alam kung sino ang naglagay. Pero yun ang itsura niya nung huling kaarawan niya. Yung damit, yung ngiti, lahat eksaktong alaala. Para akong nabingi, para akong natunaw sa lupa, hindi ko na namalayan kung umuulan, kung may dumadaan o kung humihinga pa ba ako. Bumalik ako sa kotse. Nandoon na ulit siya, sa likod. Nakatingin na siya ngayon at hindi na nakayuko. At doon ko nakita, Sir Jupiter, ang mukha ng anak ko. Pero hindi siya masaya, hindi siya galit, pero malinaw sa mata niya ang isang bagay. Hinanakit. Yung klase ng tanong na hindi kailanman binigkas pero buo mong nararamdaman. Bakit mo ako pinabayaan pa? Hindi siya nagsalita, pero ako, para akong umamin sa isang kasalanan na matagal ko lang itinatago kahit sa sarili ko. Kasi nung araw na nawala siya, nagtalo kami. Ayaw ko siyang lumabas. Wala akong tiwala sa barkada niya. Nagsalita ako ng masakit at sa huli, pinalayas ko siya. Akala ko babalik siya kinabukasan. Akala ko drama lang. Pero hindi na siya umuwi. Sa halip, binalita sa akin na may natagpo ang bangkay sa may San Roque. Walang saplot, puro sugat, at ang pagkakakilanlan,
isang pendant. Regalo ko sa kanya nung graduation niya. Hanggang ngayon wala pa ring hustisya. Hindi na rin ako nagtangkang hanapin. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hiyang-hiya ako sa sarili ko. Kasi nung mga oras na kailangan niya ng ama, ako ang unang tumalikod. At ngayon sa gitna ng dilim, sa likod ng sasakyan ko, naroon siya. Hindi ko alam kung anino lang ba ng alaala o kaluluwang bumabalik para humingi ng sagot. Pero ramdam ko na hindi lang ito basta multo. Isa itong paalala, isa itong tanong na hindi ko sinagot sa sarili ko. Ano bang halaga ng pagsisisi kung huli na ang lahat? Gusto kong magsalita. Gusto kong humingi ng tawad pero hindi ako makagalaw. Hindi ako makatingin ng diretso kasi yung mukha niya hindi lang mukha ng anak ko. Mukha rin yun ng lahat ng mga pasaherong minsan kong binaliwala. Lahat ng taong minadali kong ihatid, hindi kinausap, hindi tinulungan kasi sa bawat biyahe, akala ko trabaho lang. Akala ko wala akong responsibilidad kundi ang maningil at magmaneho. Pero ngayong si Krista na ang pasahero, hindi ko alam kung makakarating pa kami sa dulo ng biyahe. Bigla siyang tumingin sa akin. Bahagyang bumuka ang labi niya parang may gustong sabihin. Napansin ko ang bahagyang pagtaas ng kilay niya, parang sinisimulan ng isang tanong o pakiusap. Krista? Bulong ko. Halos hindi na lumabas ang boses ko, pero bago pa man niya mabigkas ang kahit anong salita, nawala siya. Sa isang igla parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong mag-isa, hawak pa rin ang manibela. Pero pakiramdam ko wala na akong pinanghahawakang kahit ano. At simula ng gabing yun, hindi na naging pareho ang bawat pasaherong sinasakay ko. Lagi na akong may kaba, laging may tanong sa isip ko. Ito ba'y tao? O isa na namang paalala na may iniwang tanong ang nakaraan? Pagkatapos ng gabing yun, akala ko tapos na ang lahat. Pero hindi pala. Akala ko hallucination lang, guni-guni, sakit ng isang ama na hindi pa tuluyang nakakalaya sa bigat ng konsensya. Pero kinabukasan, may nangyaring hindi ko na talaga maipaliwanag. Pagsakay ko sa sasakyan kinabukasan para sana magsimula ng bagong shift, naamoy ko agad ang pamilyar na halimuyak ng pabango ni Krista. Yung binili niya sa Divisoria. Yung mabango pero mura lang. Madalas ko siyang inaasar na amoy gumamela na may suka. Pero ngayon, Sir Jupiter, amoy lang siya ng nakaraan. Nandun pa rin sa likod ang marka ng upuan na parang may nakaupo. Kahit inayos ko na lahat. Kahit inayos ko ang headrest at nilinis ko ng basahan, may bakas pa rin. Gabi-gabi pagkatapos noon, laging ganun. May booking pero walang pangalan. Pick up sa mga lugar na pamilyar sa akin pero parang iba na. Drop off, San Roque. Iba't ibang bersyon ng San Roque. Paulit-ulit. At bawat biyahe palalim ng palalim ang nararamdaman kong presensya. Hindi lang lamig, hindi lang katahimikan. Kundi parang may dalang pasaning hindi mo mabitawan. Minsan, parang may bumubulong. Minsan, parang may naririnig akong tunog ng hikbi o hikaw na kumakalansing. Parang multo ng alaala. Sinusundan ako sa bawat kanto. May pagkakataong tila may humihinga sa batok ko habang nakahinto sa traffic light. Sa side mirror, minsan biglang lilitaw ang anino sa likod kahit wala namang pasahero. Kapag tinatalikuran ko na, mawawala. Pero hindi ang takot, hindi ang pakiramdam na may laging nakasakay. Hanggang isang gabi, meron akong naisakay na pasahero. Babaeng matanda. Tahimik lang din,
Pero bago siya bumaba, bigla siyang nagsalita. Anak mo siya, di ba? Napalingon ako. Po? Yung sinusundo mo gabi-gabi. Hindi niya kailangan ng driver, kailangan niya ng ama. Paglingon ko para harapin siya. Wala na siya sa likod. Wala rin akong natanggap na bayad sa app. Pero andun ang pinto, nakabukas pa. Parang may bumabanga, pero wala. Mula noon, parang unti-unting pinapakita sa akin ng kung anong puwersa ang mga bagay na matagal kong tinakasan. Isang gabi nakita kong bukas ang glove compartment kahit hindi ko naman ginagalaw. Sa loob nandoon ang luma kong wallet na matagal ko nang nawawala. At sa loob noon, ang sulat kamay ni Krista noong grade 5 pa siya. For Papa, mahal kita. Hindi ko alam kung paano napunta yun doon. Hindi ko na nga maalala kung kailan ko huling nakita yung papel na yun. Pero bigla ko na lang hinawakan yun at doon ako tuluyang napaluha. Ang sasakyan ko na dati kong sandigan sa paglimot, unti-unti na ngayong nagiging simboryo ng lahat ng alaala. Minsan sa biyahe may biglang sumisigaw sa loob, boses ng bata, "Pa!" Isang sigaw lang, pero sapat para mapasigaw din ako sa gulat. Titingin ako sa paligid, pero wala namang tao. Walang pasahero. Sarado lahat ng bintana. Isang beses nakatanggap ako ng booking mula sa app, pero hindi ko mapindot ang accept. Para bang frozen ang screen. Tapos biglang nag-reboot ang cellphone ko. Pagbalik may bagong wallpaper ang phone ko. Blurred na larawan ng upuan sa likod at kung titingnan mo ng mabuti, may mukha. Mukha ni Krista. Pero hindi masaya. Hindi galit. Malungkot lang. Malalim. Tingin ng isang batang matagal nang naghihintay. Mula sa pagiging trabaho lang ang pagmamaneho, naging tila paglalakbay na ito sa sarili kong kasalanan. Hindi ko na alam kung kailan nagsimula ang pagbura ng linya sa pagitan ng totoo at hindi. Ang alam ko lang, gabi-gabi akong binabalikan ng mga paa na hindi ko nakita, ng mga mata na ayaw nang ipikit. Tinanong ko na ang sarili ko, ako ba ang sinusundan o ako ang humahanap? Ako ba ang inaabutan ng multo o ako ba mismo ang umaasang makabalik sa nakaraan para maitama ang hindi ko nagawa? At ang mas malupit, lahat ng ito nangyayari habang ako'y gising. Hindi ito panaginip. Hindi ito bangungot. Ito ang biyahe ko gabi-gabi. Isang pagmamaneho sa gitna ng mga kalyeng kilala ko pero parang hindi ko nakilala. Mga pasaherong tahimik pero may kwento. Mga kwento na sa bandang huli, ako rin ang may dahilan. Isang gabi bandang 3:00 na ng madaling araw may booking na pumasok. Walang pangalan. Walang profile picture. Pick up sa may gilid ng isang abandonadong gasolinahan sa Valenzuela. Drop off, San Roque ulit. Walang ibang detalye. Hindi ko na sang natatanggapin pero para bang may humawak sa daliri ko at pinindot ang accept. Mabilis ang biyahe. Wala namang traffic. Pero habang papalapit ako sa location, nakaramdam na naman ako ng lamig. Yung lamig na hindi galing sa hangin, kundi parang galing sa ilalim ng balat mo. May kaba, may bigat. Para bang may nakatitig na sa'yo kahit wala ka pang sakay. Pagdating ko sa gasolinahan, walang tao. Wala ring bukas na ilaw. Pero may isang babaeng nakatayo sa tapat ng dating cashier booth. Nakaputing bestida, basa ang buhok. Pamilyar.
Hindi siya lumapit, hindi rin siya naglakad. Basta pagkindat ng ilaw ng kotse ko, nasa loob na siya ng sasakyan. Sa likod, hindi ko na nakita kung paano siya sumakay. Hindi ko na siya narinig. Pero Sir Jupiter, nung tumingin ako sa rearview mirror, hindi lang siya ang nandoon. May katabi siya, bata, payat, nakatitig sa akin. At kahit madilim ang loob ng sasakyan, kita ko ang pendant na suot niya. Yung pendant na regalo ko kay Krista noong graduation niya. Biglang nag-brown out ang buong kalsada, pero gumagana pa rin ang makina ng kotse ko. Hindi ko maintindihan kung paano at tiningnan ko ang cellphone ko para tingnan ang app. Nakalock, hindi ma-unlock, ang screen naging static. Tapos lumabas ang isang mensahe sa screen. Hindi ito biyahe para sa kanila. Para ito sa'yo. Sir Jupiter, doon ako tuluyang kinilabutan. Kasi lahat ng iniisip kong multo, lahat ng inakala kong nakaraan lang, ngayon ay bumaliktad. Hindi pala ako sinusundan. Ako pala ang dinadala sa kanila. Sa mga lugar na iniwasan ko, sa mga alaala na pinili kong ibaon. Bigla kong naalala ang lahat ng beses na pinagtulakan ko si Krista. Yung araw na sinabi kong wala akong panahon sa drama niya. Yung gabing ayaw ko siyang sunduin dahil pagod ako. Yung huling beses na nagsalita siya sa akin, umiiyak, pero pinabayaan ko. Ang mga multong ito hindi sila basta kaluluwa. Parang sila ang naging memorya ng mga kasalanang hindi ko inamin. Mga pagsisising hindi ko hinayaang mabigyan ng boses. At ngayong nandito na sila, hindi sila galit. Hindi sila maraas. Mas masahol pa. Tahimik sila. Tahimik pero puno ng tanong. Bakit mo kami iniwan? Napalingon ako sa likod pero wala na sila. Ako lang sa gitna ng madilim na gasolinahan. Bukas ang pinto sa likod, malamig ang hangin at sa upuan may iniwang papel. Drawing, gawa ng bata. May lalaki, may batang babae, magka-holding hands, nakangiti. Sa baba nakasulat sa pulang krayola, sana sinundo mo ako. Sir Jupiter, doon ko na hindi napigilan ang iyak ko. Hindi iyak ng takot, iyak ng taong matagal nang hindi nakaharap sa katotohanan. Yung iyak ng taong akala niya pwede siyang tumakbo habang buhay. Pero ngayon hinarang na siya ng mga kaluluwang may utang siyang hindi pera, kundi pagmamahal. Pagtingin ko sa oras, 3:33 ng umaga. Paulit-ulit, lahat ng biyahe ko laging nagtatapos sa oras na yon. Parang may sinasadya, parang may sinadyang ipaalala. Hanggang napansin ko sa trip history ng app, puro booking galing sa parehong lugar. Gasolinahan, iba-ibang user ID, pero parehong oras, parehong drop-off, San Roque. Parehong pattern, hindi ito glitch, parang replay ng parehong gabi. Kinabukasan nagtanong-tanong ako. Pinuntahan ko yung gasolinahan. Sarado na raw for years. May nasunog daw na babae sa loob ng cashier booth noong 2019 at ayon sa mga residenteng malapit doon, minsan daw may mga dumadaang taxi o grab drivers na humihinto doon kahit wala naman silang pasahero. At ang mas nakakakilabot, meron daw mga saksi na nagsasabing nakikita nila minsan ang isang batang babaeng umiiyak sa gilid ng kalye. Parang naghihintay ng sundo. Hindi namin pinapansin, sabi ng isang tanod. Kasi kapag sinundan mo raw yung bata,
hindi ka na babalik. Hindi ko alam kung anong klaseng sumpa o parusa ang pinasok ko, pero isa lang ang sigurado. Hindi lang ako basta driver sa kwentong ito. Isa akong ama, isang ama na nagkulang. Isang taong sinubukang kalimutan ang anak niyang kailanman ay hindi tumigil sa paghihintay. Ngayon, bawat booking, bawat pasahero, tanong ko sa sarili ko, ako pa ba ang nagmamaneho o dahan-dahan na ba akong sinusundurin? Gusto ko sanang itigil na ang lahat, Sir Jupiter. Umabot ako sa puntong halos araw-araw na lang akong nagdadalawang isip kung dapat pa ba akong pumasada. Pero sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Pakiramdam ko sa tuwing tumitigil ako sa pamamasada, mas lumalakas ang presensya nila. Parang mas gusto nilang tuluyan akong huminto para makuha nila ako ng buo. Isang linggo akong hindi namasada. Nagkulong lang ako sa bahay. Wala akong ginawa kundi titigan ang kisame at magdasal. Pero kahit sa bahay, hindi na ako ligtas. Sa bawat sulok, parang may aninong sumusulyap. Sa salamin sa CR, minsan may lumalampas na refleksyong hindi akin. Sa gabi may naririnig akong pamilyar na pagkatok sa gate. 3 sunod-sunod, tulad ng pagkatok ni Krista noon kapag gabi na siya umuuwi. Paglingon ko sa orasan, 3:33 a.m. na naman. Paulit-ulit, kahit anong araw, kahit anong oras ako matulog, lagi akong nagigising sa oras na yon. At sa bawat paggising ko, may naiibang presensya sa kwarto. Hindi ko man makita pero ramdam ko ang lamig. Yung parang may dumaan sa katawan mo, yung buhok sa batok mo, sabay-sabay tumatayo. May isang gabi, ginising ako ng iyak ng bata. Mahinang iyak sa labas ng bintana. Tiningnan ko, walang tao. Pero nakita ko ang bakas ng kamay ng bata sa salamin. Maliit, basa at sa ilalim may nakasulat. Pa, sunduin mo na ako. Hindi ko na kaya. Nagdesisyon akong bumalik sa pagmamaneho. Hindi para kumita kundi para subukang tapusin ang biyahe. Para kung may gusto mang sabihin ng mga kaluluwang ito, marinig ko na. Maibigay ko na kahit kapalit ay sarili kong katahimikan. Pagpasok ko sa app may bagong booking pero kakaiba. Hindi siya lumabas bilang notification. Isa siyang message. Huling biyahe. Walang pangalan, walang location, pero parang may gumabay sa kamay ko para imaneho ang kotse. Hindi ko na iniisip kung saan. Basta ang mga kamay ko kusang kumikilos. Kanan, kaliwa, tuwid. Lumipas ang halos 30 minuto, hindi ako nagkamali sa kanto. Hindi ako naghanap sa Waze. Hindi ako naligaw kasi alam ko na ang pupuntahan. Sa isang dead-end street sa pagitan ng Caloocan at Valenzuela, huminto ako. Wala masyadong bahay. Walang ilaw. Pero doon sa dulo, may waiting shed. At sa ilalim nito, may batang babae. Nakatalikod siya, nakaupo, nakaputing damit. Basa ang buhok, parehong-pareho kay Krista. Parehong-pareho sa huling beses ko siyang nakita bago siya umalis ng bahay. Krista? Bulong ko kahit alam kong hindi niya ako maririnig. Pero tumayo siya, dahan-dahan, humarap at oo siya nga. Pero may iba. Yung mukha niya hindi galit, hindi rin malungkot. Blanko tulad ng mga patay na bangkay sa burol. Walang emosyon, pero may isa siyang tingin na parang tumatago sa dibdib mo. Tingin na nagtatanong sa akin kung huli na ba ang lahat.
Gusto kong bumaba, gusto kong yakapin siya, pero hindi ko magawa. Parang may puwersang nagpako sa katawan ko sa driver's seat. Nanigas ako. Napaiyak na lang ako sa manibela. Nang tumingin ako ulit, wala na siya sa waiting shed. Nasa likod na siya ng sasakyan. Sa rearview mirror nakita ko siya. Umupo siya sa gitna. Nakapatong ang dalawang kamay sa kandungan. Nakatitig lang sa akin. Hindi ko alam kung ito na ang dulo. Hindi ko alam kung ito na ang huling biyahe. Pero sa mga sandaling yun, wala na akong takas. Wala na akong lakas. Para akong kotseng nawalan ng gasolina. Hinto sa gitna ng gabi. Tahimik at handang tanggapin ang kapalit. Sir Jupiter, habang sinusulat ko po itong liham na ito, hindi ko na po alam kung kailan pa ako huling nakatulog ng buo. Kung minsan nararamdaman kong gising pa ako, pero parang panaginip na ang lahat. Minsan naman tulog ang katawan ko pero gising ang diwa. Nakatingin lang sa kisame. Pinakikinggan ang bawat tunog ng gulong, ng yabag, ng mga hikbi sa loob ng sasakyan. Kanina lang bago ko sinimulang isulat ito, may huli akong biyahe. Isang babaeng pasahero. Pick up sa may lumang simbahan sa Tondo. Walang mukha sa profile. Walang detalye, basta lang nandun siya. At sabi ng instinct ko, ito na. Ito na talaga. Pagdating ko roon, madilim. Walang masyadong tao. Pero nakita ko siya. Nakaupo sa hagdan ng simbahan, parang matagal nang naghihintay. Paglapit niya sa kotse, hindi siya nagsalita. Pero ramdam ko, siya yung unang babaeng sumakay sa biyahe ko papuntang San Roque. Ang babaeng hindi ko nakita sa salamin, siya ang simula ng lahat. Nang nakaupo na siya sa likod, saka lang siya bumulong. Hindi ka pwedeng tumigil hanggat hindi mo natatapos ang dapat mong simulan. Hindi ko na siya tinanong kung ano ang ibig sabihin kasi sa puso ko alam ko na. Kailangan kong bumalik sa lugar kung saan huling nakita si Krista. Sa ospital. Sa mismong lugar kung saan inabutan siyang wala na. Kahit wala sa app, minaneho ko ang kotse papunta roon. Habang papalapit unti-unting naglalabasan sa mga gilid ng daan ang mga pamilyar na mukha. Yung mga pasahero sa nakaraang linggo, yung matandang babae, yung batang lalaki, lahat sila nakatingin lang. Parang sinasaksihan ang huling yugto ng isang palabas. Pagdating sa ospital, pumarada ako. Bumaba ako. Dinala ko ang pendant ni Krista na matagal nang nawala pero bigla na lang bumalik sa dashboard ng sasakyan ko. Pinuntahan ko ang lumang emergency room kung saan ko siya huling nakita. At doon sa sulok, may batang nakaupo. Nakatalikod, umiiyak, suot ang parehong damit na suot niya noong araw na yon. Lumapit ako, lumuhod, inabot ko ang pendant. Anak, kung nandito ka pa, kung ito ang kailangan mong marinig, patawad. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong itama pero gusto kong malaman mo na hindi ko na kayang mabuhay na hindi ka sinusundo. Walang sagot pero biglang gumaan ang paligid. Tila may hangin na dumaan at nawala ang lamig. Nang tumingin ako sa kinauupuan niya, wala na siya. Pero naiwan ang drawing, yung parehong drawing na nakita ko noon sa likod ng sasakyan. Pero ngayon, may dagdag. Pareho pa rin kaming magkahawak ng kamay, pero pareho na kaming may ngiti. Pag-uwi ko galing ospital na yon, tahimik lang ako sa buong biyahe. Wala na akong ibang sakay, pero parang ang bigat pa rin ng likod ng kotse.
Ramdam ko pa rin yung mga matang nakatingin. Ramdam ko pa rin yung yakap ng lamig. At kahit saglit kong naisip na baka doon na nagtapos ang lahat, hindi ko rin lubos maramdaman ng kapanatagan. Kasi kahit may ginhawa sa loob ko dahil nakita ko si Krista, kahit pa sandali, may tanong pa rin akong hindi masagot. Tapos na ba talaga? At sa mismong gabing yun, habang pauwi na ako, doon dumating ang sagot. Habang nagmamaneho, iniisip ko kung tama bang ituloy ko pa ang pamamasada. Mahina ang ulan, madulas ang daan, malalim ang gabi pero malinaw sa akin ang gabing yun ay hindi na magiging ordinaryo. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng C3, may kasalubong akong bus na nawalan ng preno. Isang kisap mata lang ang lahat. Isang malakas na bangga. Pagdilat ko, hindi ko na alam kung anong bahagi ng katawan ko ang gumagana pa. Maliwanag, maputi, tahimik ang paligid. Wala akong naririnig kundi ang sarili kong paghinga. At sa gitna ng liwanag, isang pamilyar na anino ang unti-unting lumapit sa akin. Si Krista, nakasuot ng puti, basa ang buhok. Pero ngayon buo ang ngiti, walang galit, walang hinanakit. Pa, sabi niya marahang-marahan. Hindi pa ngayon. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat. Ang makita siyang buo o ang marinig ang tinig niyang kahit tagal ko nang hinahanap. Lumapit siya. Hinawakan ang kamay ko, mainit ang palad niya. Totoo o kung hindi man, sapat na para maramdaman kong totoo siya sa panahong yun. Hindi pa ito ang dulo ng biyahe mo pa. Marami ka pang kailangang ayusin. Marami ka pang dapat sabihan ng totoo. Gusto kong manatili doon. Gusto kong yakapin siya at hindi na bumitaw. Pero unti-unting humihigpit ang liwanag sa paligid. Unti-unting nagbabalik ang bigat ng katawan ko. Ang ingay, ang tunog ng ambulansya, sigawan, may humihila sa akin pabalik sa mundo. Krista, bulong ko habang naglalaho ang mukha niya. Salamat, anak. Nagising ako sa ospital makalipas ang 2 araw. Bali ang binti ko, may sugat sa ulo at halos di ako makapagsalita noong una. Pero buhay ako. At sa tabi ng kama ko, may isang pendant na iniwan. Hindi ko maalalang dinala ko pero alam kong siya yun. Matapos akong ma-stabilize, kinausap ako ng isang doktor. Sinabi ko lahat, ang mga nakikita ko, ang mga nararamdaman ko, lahat ng mga kwento sa biyahe. At si Krista, hindi niya ako tinawanan. Pero malinaw ang paliwanag niya. Trauma. Guilt-induced hallucinations. Sa matitinding kaso ng depresyon at pagkalungkot, lalo na kung may kasamang sleep deprivation at trauma, pwedeng magkaroon ng psychotic breaks. At ang utak, minsan bumubuo ng mga imahe para makahanap ng resolusyon. Pero hindi ko siya sinagot. Kasi kahit anong paliwanag, kahit gaano pa yun katotoo sa medisina, may bahagi pa rin ng puso ko na naniniwala. Totoo lahat. Totoo si Krista. Hindi man siya bumalik sa katawang kilala ko, pero bumalik siya sa paraang kailangan ko. Paglabas ko sa ospital, hindi ko na agad binalikan ng pamamasada. Nagpahinga ako. Naglakad-lakad. Nagsimula ulit magdasal. Sinubukan kong ayusin ang mga bagay na kaya ko pang ayusin. Ang bahay, ang bakanting kwarto ni Krista, yung mga gamit niyang hindi ko magawang galawin noon. Isa-isa kong nilinis. Nilagay ko ang pendant niya sa ibabaw ng aparador. Pinarangalan ko siya, hindi bilang multo, kundi bilang anak na kailanmay minahal ko. Kahit sa paraang huli ko nang naipakita. Pero dumating din ang gabi na tinanong ko ang sarili ko. Babalik pa ba ako sa pagdadrive?
At oo, bumalik ako. Hindi dahil kailangan ko ng pera, pero dahil gusto kong harapin muli ang mundo. Hindi na may takot, kundi may panibagong pananaw. Ngayon, nasa dashboard ko ang litrato ni Krista. Nakangiti siya. Sa bawat paglingon ko sa rear view, para mangalam kong kasama ko ang anak ko. Hindi ako nag-iisa sa biyahe. May mga gabi pa rin na may nararamdaman akong lamig sa likod. May pagkakataong parang may nakasabay akong pasahero na hindi nagsalita. Pero naiwan ang amoy ng pabango ni Krista. Pero hindi na ako natatakot. Tinatahimik ko na lang ang isip ko at sinasabi sa sarili, gabayan mo ako, anak. Minsan, may nasasakyan akong mga pasaherong halatang may pinagdadaanan. Tahimik, malayo ang tingin. Hindi ko na sila tinatanong pero binababaan ko ang radyo. Inaabot ko ang bottled water. Sinasabi ko, kung kailangan niyo po ng kausap, andito lang po ako. Hindi na ako nagmamadali ngayon sa bawat stoplight, sa bawat liko, tinatandaan ko ang mga detalye. Hindi na ako basta nagmamaneho para makarating. Ngayon, bawat biyahe, sinasakyan ko rin para makauwi. Kung minsan, naririnig ko pa rin ang boses ni Krista sa panaginip. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya galit. Tinatandaan ko ang huling sinabi niya sa akin. Marami ka pang biyahe. At ngayon, sa bawat pasaherong sinasakay ko, iniisip ko, baka katulad ko rin sila. Baka may hinahanap. Baka may gustong balikan. Kaya binubuksan ko lang ang pinto ng kotse at inaabot ang isang tahimik na pag-unawa. Baka sakali sa biyahe namin, kahit saglit, makahanap sila ng direksyon. Ako po si Erning, ama, grab driver, isa ng taong humarap sa multo ng nakaraan at nagdesisyong gamitin ito hindi para takasan, kundi para gabayan ang sarili sa dilim. At kung sakali pong may makakita sa sasakyang may litrato ng batang babae sa dashboard at isang lalaking tahimik lang sa harap, baka ako yun. Baka hindi na ako naghahanap ng pasahero. Baka naghahatid lang ng liwanag sa mga kalyeng minsang naging saksi sa isang ama na halos mawala sa sarili. Alam niyo mga kasityo, habang binabasa ko ang sulat na to, ramdam ko ang bigat. Hindi lang dahil sa takot o hiwaga ng istorya, kundi dahil sa sakit ng isang amang nawalan. Isang ama na hindi nasabihang, "Pa, okay lang ako." Isang amang naiwan sa tanong na, "Saan ako nagkulang?" Nakakakirot sa dibdib, lalo na nung inilarawan niya ang biyahe. Paulit-ulit, walang katapusan, na parang paghahanap sa anak niyang hindi na babalik. Yung grab driver na walang driver pero may mga luha. Yung app na walang booking pero may bakas ng isang multong hindi pa tapos magpaalam. Pero sa dulo doon ako nadurog. Dahil kahit ang multo, bumabalik, hindi para manakot, kundi para magpatawad. At minsan, hindi natin kailangan ng sagot sa lahat. Minsan, sapat na yung yakap, kahit hindi natin maramdaman. Yung dasal, kahit hindi natin marinig ang tugon. Yung katahimikan na nagsasabing, "Tay, tapos na, pwede ka na magpahinga." At bilang isang ama rin, hindi ko rin maiwasang itanong, kaya ko rin kayang bitawan kapag ako naman ang naiwan? Ano po ang masasabi niyo sa kwento? Sa scale na 1 out of 10, gaano kayo natakot? Ako syempre, I give this story a 10 out of 10. Kasi hindi lang ako natakot, kundi parang may humila rin sa puso ko paatras. Iba yung multong hindi lang nagpaparamdam, kundi multong galing sa nakaraan.
sa mga bagay na hindi natin nasabi, sa mga yakap na hindi natin naibigay, at sa mga anak na nawala nang hindi natin alam kung sapat ba tayong magulang para sa kanila. Ang totoo, minsan hindi multo ang nagpaparamdam, kundi ang konsensyang hindi natin maitulak palayo. At minsan ang pinakamahabang biyahe ay yung pabalik sa sarili mong mga pagkukulang. Pero gaya ng kwento, may mga kababalaghan na hindi para takutin tayo, kundi para iparamdam na kahit sa kabilang buhay, may pagkakataon pa rin tayong maghilom. Multo man sila, pero totoo ang yakap ng kapatawaran. Pagod na ako. Pagod na ako. Sawang-sawa na akong paulit-ulit na marinig ang nakaririnding tunog mula sa loob ng isip ko. O baka sa kung saan naman talaga nang gagaling ang isinumpang musika at hindi ko lang guni-guni ang lahat. Ngunit maging ano paman, ayoko na. Suko na ako. Ipapadala ko lang itong liham ko. Pagkatapos, paalam na. Tawagin niyo na lang pala akong Edward. Dating estudyante sa UP Diliman, pero taga-Bataan talaga. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang naging malagim na karanasan namin ni Mama. Ito ay para magbigay ng babala tungkol sa sinasabing sumpa ng kantang Gloomy Sunday. Totoo man o hindi ang sumpa, malaki pa rin ang kinalaman ng nasabing kanta sa mga huling sandali ni Mama. Agosto noong nagdaang taon nang umuwi ako sa amin. Nasa third year college ako noon. Laylay ang mga balikat at lutang. Basag na basag ang kalooban dahil bagsak ako sa 3 major subjects. Kasalanan ko rin naman kasi nawala ako sa focus ng magka-boyfriend. Tapos, naghiwalay pa kami. Ipinagpalit ako sa isang totoong babae. Pagdating ko sa amin, agad akong sinalubong ng mahigpit na yakap ni Mama. Ramdam ko nga lang ang lungkot sa yakap na yun kahit pa nakangiti siya sa akin. Sa katunayan, tinatraidor nga siya ng kanyang namumugtong mga mata. Halatang gagagaling lang sa mahabang pag-iyak bago ako dumating. Alam na alam ko kasing hindi pa rin siya tuluyang nakaka-move on sa pagkamatay ni Papa. May 2 taon na noon ang nakakaraan. Alam na alam kong pinipilit lang niyang ngumiti sa harap ko kasi ayaw niya akong malungkot o mag-alala. At yun din ang mismong dahilan kung bakit hindi ko masabi kay Mama ang kinakaharap kong problema. Ang alam lang niya, umuwi ako para sa bakasyon tapos babalik din sa UP pagsapit ng pasukan. Pinapasok ako ni Mama at sinabi niyang lilinisan lang niya ng mabilisan ang kwarto ko. Ang akala kasi niya sa susunod na linggo pa ang dating ko, kaya't hindi siya nakapaglinis ng bahay. Tanong ko naman sa kanya kung may umuupa pa ba sa kabilang bahagi ng bahay namin. Duplex kasi ang bahay namin. Kumbaga nahahati ito sa 2 unit. Ang likod at ang harap. Doon sa harap nakatira ang pamilya namin. Samantalang pinapaupahan naman ang bandang likod. Nagtaka ako kasi bahagyang natigilan si Mama sa simpleng tanong ko. Nagpunas nga siya ng pawis sa noo at saglit na hinaplos ang sentido. Kako kung may problema ba siyang iniisip. Wala naman daw. Sabi lang niya sa akin na wala na raw ang mag-asawang musikero sa pinapaupahang unit simula pa noong nagdaang 2 linggo. Doon ko na sinabi sa kanyang, Ma,
Doon muna ako sa likod mamamalagi. Medyo maingay po kasi dito sa harap eh. Gusto kong makapagpahinga muna sa tahimik na lugar ng ilang araw. Don't worry po. Ako na ang maglilinis, okay? Sir Jupiter, lalo akong nagtaka. Namutla na kasi talaga si Mama. Ramdam kong hindi na simpleng pagkabalisa yun, kundi kilabot at pagtatago ng kung anong hindi ko alam. Tinanong ko ulit siya kung may problema pa ba sa pinapaupahang bahagi ng bahay. Pero hindi naman siya sumagot. Bagkus ay binigay na lang sa akin ang susi ng kabilang unit tsaka sinabihan akong huwag bubuksan ang ikalawang kwarto sa loob. Sabi ni Mama napakagulo pa raw kasi sa ikalawang kwarto ng pinapaupahang unit. Halos bodega pa nga raw kung titignan. Doon lang daw muna ako sa unang kwarto malapit sa kusina ng unit. Tumango naman ako tapos nagpaalam na siyang magpapahinga raw muna. Kinagabihan noon, naging maayos din naman si Mama. Mukhang wala nga siyang kakaibang ikinilos kanina lang pagdating ko. Ipinagluto niya ako ng paborito kong nilagang baka na may mais. Tapos masaya kaming naghapunan. Sakto kasi napawi ang pagod ko sa biyahe at sa paglilinis ng pinapaupahang unit. Masaya rin kaming nagkwentuhan habang naghuhugas ng pinggan at nang manood ng TV. Yun nga lang, nagbago na naman ang timpla ni Mama nang magpaalam akong matutulog na. Kita ko kasing bahagya na naman siyang namutla nang papalabas na ako. Niyakap ko si Mama. Ramdam kong gusto ko na siyang tabihan noon, lalo't miss na miss ko na rin siya. Nanaig nga lang ang tinatago kong hiya dahil sa pagbagsak ko sa UP. Kaya mas pinili ko pa rin doon na matulog sa kabila noong gabing yon. Gusto ko muna kasing iproseso ang lahat sa kalooban ko bago ko sabihin sa kanya. Ang hindi ko alam, ang pasyang yun na pala ang magiging simula ng karimlang mararanasan ko. Pumunta ako sa likod na bahagi ng bahay namin, doon sa pinapaupahang unit. Hindi naman na ito magulo kaya hindi ako nahirapang linisin. May 2 kwarto sa loob, 1 banyo tapos kusina. Yung banyo at 1 kwarto lang muna ang nilinis ko. Ni hindi ko binuksan ang ikalawang kwarto. Agad kong isinubsob ang mukha sa unan ng makahiga. Dinadalangin sana makatulog agad at nang hindi ko na gaanong maisip ang kabiguan sa sintang paaralan. Ang kaso, hindi ako dinadalaw ng antok. Kahit pagod na ang kalooban at katawang lupa ko. Tumihaya ako. Ninanamnamang tahimik at madilim na paligid ng kwarto. Saglit na tinignan ang oras sa cellphone ko. 10:40. Napadilat lalo nang may marinig akong tunog na nagmumula sa kung saan. Hindi ko masabi kung ano eksakto ang pinanggagalingan ng tunog. Pero katunog nito ang kinikis-kis na salamin. Napakatinis, medyo masakit pa nga sa tenga kung tutuusin. Bumangon ako at sinubukang alamin kung saan nagmumula ang tunog. Napunta ako sa harap ng nakasarang kwarto ng pinapaupahang unit nang hindi nagbubukas ng ilaw. Bubuksan ko na sana ang pinto, ngunit napapitlag ako nang hawakan ko ang doorknob. Bigla kasing sumabay sa matinis na tunog ang isang napakalungkot na lumang musika. Isang kantang natukoy kong pinapatugtog ni Mama sa kabila. Pagkatapos sa di malamang dahilan, nanginig ang kalamnan ko at bumilis ang tibok ng dibdib ko. Bigla ring bumulaga sa utak ko ang mga nangyari sa UP. Ang iyak ko nang magkahiwalay kami ng jowa ko at ang hagulhul ko nang malamang bagsak ako.
Dali-dali akong bumalik sa kwarto at isinubsob ulit ang mukha sa unan. Pinipilit takpan ang tenga upang hindi marinig ang matinis na tunog at ang malungkot na kanta. Subalit sadyang naririnig ko pa rin sila. Kasabay ng muling pagbigat ng pakiramdam ko at muli kong pag-iyak. Hanggang nagsilbi na silang pampatulog ko noong gabing iyon. Kinabukasan wala na ang parehong tunog pagkagising ko. Pero napakasakit naman ng aking ulo. Agad akong bumangon, naligo, nagbihis at pinuntahan na si Mama. Pagdating ko sa harapang bahagi ng bahay, bumungad sa akin ang napakababangong sinangag at kape. Maliwalas din ang bati sa akin ni Mama ng magandang umaga. Bagamat halata kong umiyak na naman yata siya ng magdamag. Habang kumakain, tinanong ko si Mama kung ano ba yung pinapatugtog niya noong nagdaang gabi. Kako kahit hindi ko narinig ng maayos, medyo depressing at nakakikilabot kasi yung kanta. Sabi naman ni Mama, wag ko na lang daw pansinin at nagpapaantok lang siya noon. Hindi raw kasi siya makatulog. Naiisip na naman daw niya si Papa dahil miss na miss niya na raw ito. Kaya naman sinamahan ko si Mama noong araw na yon para magtirik ng kandila sa simbahan. Pagkatapos dinalaw din namin ang himlayan ni Papa. Doon nakita kong hirap pa rin si Mama na tanggapin ang pagkamatay ni Papa. Hagulhul pa rin ang iyak niya sa may puntod ni Papa. Kagaya ng iyak niya noong mismong pagpanaw ng kanyang kabiyak. Nadala tuloy ako kaya nagsimula na naman akong malungkot imbis na gusto ko sanang pasayahin si Mama noong araw na yon. Pagkatapos ng hapunan, nanood lang kami ng TV ni Mama. Tapos natulog na rin. Ako doon ulit sa kabilang unit kasi bumibigat na naman ang pakiramdam ko. Gusto ko na namang mapag-isa sa dilim at katahimikan. Gusto ko na namang umiyak ng umiyak. Ang kaso, habang nakasubsob sa unan, narinig ko na naman ulit ang matinis na tunog at ang lumang musika. Napabangon ulit ako habang pinupunasan ang mga mata. Umalo sa mabigat kong kalooban ng matinding pagtataka kung ano ba talaga ang kakaibang tunog na yon. Kaya naman pumunta ulit ako sa harap ng saradong kwarto. Bubuksan ko na sana ito. Ngunit bigla na naman akong natigilan nang manginig ulit ang kalamnan ko. Bigla rin akong pinagpawisan ng malamig tapos lalong lumalakas ang matinis na tunog sa tenga ko. Tuloy-tuloy ang pagpapatugtog ni Mama ng malungkot na kanta. Kinikilabutan na talaga ako noon at gusto ko nang bumalik sa higaan ko pero masidhi rin ang kagustuhan kong malaman kung ano ang nasa likod ng saradong pinto. Kaya biglaan ko itong binuksan at sinindihan ang ilaw at nagtaka ako lalo kasi iisang kama lang naman ang naroroon. Hindi naman ito magulo gaya ng sabi ni Mama. Sumilip ako sa ilalim ng kama. May nakita akong iilang mga lumang kahon. Tumigil ang matinis na tunog kaya't nangibabaw ang malungkot na musika na pinapatugtog ni Mama. Tinitigan kong lalo ang mga kahon at tinutupan ako ng masama. Gayunpaman nilakasan ko ang aking loob kahit kinikilabutan na ako. Bumalik ako sa kwarto ko. Kumuha ng walis tambo at pumunta ulit sa kabilang kwarto. Maingat kong nilabas ang isang malaking kahon mula sa ilalim ng kama habang winawalis ang mga alikabok. Binuksan ko ang kahon at nakita ang isang kakaibang bagay na gawa sa mga tila basong babasagin.
Napatanong ako sa sarili kung ano yun. Naalala kong mag-asawang musikero nga pala ang dating nangungupahan sa amin. Kaya naisip kong baka isang musical instrument ang nasabing bagay. May gitara pa nga sa isa pang malapad na kahon doon. Binuksan ko pa ang ibang mga kahon doon, tuloy-tuloy ang pagpapatugtog ni Mama ng malungkot na kanta. May nakita akong mga musical sheets tapos ilang mga personal na gamit gaya ng mga damit at sapatos. Hanggang sa nagulat ako nang mabuksan ang isa pang may kalakihang kahon. Sa loob kasi nito may mas maliit pang kahon na kahoy at nababahiran ng tuyong dugo. Nanginginig kong kinuha ang dugo ang kahon. Ramdam kong nanunuot na rin sa kalooban ko ang napakalungkot na boses ng singer sa pinapatugtog ni Mama. Lumunok ako ng laway, tsaka binuksan ang hawak. Sa loob, nakita ko ang iilang mga cassette tape at isang maliit na notebook. Binuklat ko ang notebook. Napansing ang unang pahina lamang nito ang may laman. Patula ang pagkakasulat, kaya naisip kong lyrics yun ng isang kanta at ito ang sinasabi ng iilan sa mga talata. Gloomy is Sunday. With shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there will be candles and prayers that are sad. I know. Let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Sir Jupiter, lalo akong nangilabot nang mabasa ang nakasulat. Tungkol kasi sa kamatayan eh. Nagpalingalinga pa nga ako sa kwarto para siguraduhin walang multong naroroon. Ako pa rin ang mag-isa sa kwarto. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pinapatugtog ni Mama. Mukhang pinapaulit-ulit niya ang parehong kanta ng walang katapusan. Makalipas ang ilang sandali, tinignan ko naman ang mga cassette tape na nasa loob din ng duguang kahon. Binasa ko ang mga kopya ng mga lyrics ng mga kantang nilalaman nila. Nakuha kasi ng nakapangingilawot na lyrics ang pansin ko. Naisip kong gusto kong marinig kung anong kanta ang mga ganoong lyrics. Pero wala naman akong makitang kanta sa mga kaset na tumutugma sa nabasa ko. Ilang sandali pa bumalik na ako sa kwarto ko, dala ang notebook. Tuloy-tuloy pa rin talaga si Mama sa pagpapatugtog at hindi ko pa rin masyadong maintindihan ang kanta dahil nasa kabilang bahagi ito ng bahay. Nang makahinga na ako, naalala kong hindi ko pala naisara ang kabilang silid. Subalit, napatili ako ng bahagya nang marinig kong biglang nagsara ang pintong yun. Ilang segundo lang, nagsimula naman ang napakatinis na tunog na nagpakilabot sa akin. Hindi ako nakatulog ng maayos noon, Sir Jupiter. Kaya maaga akong lumawas para bumili ng pandesal. Medyo mabigat nga lang ang gising ko kasi bumungad na naman sa akin ang tuloy-tuloy pa ring pagpapatugtog ni Mama. Nagtataka na nga ako kung paano niya nai-rewind ang pinapakinggan. Hindi pa siya natulog? Nagpatuloy ako papunta sa bakery. Inisip ko tsaka ko na i-check si Mama pagbalik ko para may almusal nang nakahanda. At habang naglalakad pa uwi, binati ako ng isang kapitbahay naming babae. Sinabi niyang matagal na raw niya akong hindi nakikita at di raw niya alam na nakauwi na pala ako. Nagkakwentuhan kami saglit hanggang sa masabi niyang, "Uy, Edward, bantayan mo yung mama mo ha. Hindi biro ang pagkagulantang niya nang magpakamatay si Vicente." Nagulat ako.
Sinong Vicente? Tsaka nagpakamatay? Bakit walang nabanggit si Mama? Inusisa ko ang kapitbahay namin, Sir Jupiter. Doon ko na lamang nagpakamatay pala ang umupa sa unit namin may 2 linggo pa lang kakaraan. Nagpakamatay ito dahil naunang pumanaw ang asawa sa cancer. Muli kong narinig ang matinis na tunog mula sa kung saan. Kaya pala naaalala na naman niya palagi si Papa. May nangyari pala dito sa bahay habang wala ako. Tuloy-tuloy na humuhuni ang matinis na tunog sa isip ko. Sir Jupiter, dali-dali akong bumalik ng bahay. Halos mabitawan ko nga po ang bitbit na supot ng pandesal. Pakiramdam ko gusto kong yakapin si Mama noon. Pakiramdam ko gusto kong pauwiin ang trauma at lungkot na kanyang dinadala. Tuloy-tuloy ang takbo ko habang tuloy-tuloy lang din ang nakakikilabot na matinis na tunog sa isip ko. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang malungkot na kantang pinapatugtog ni Mama. Gloomy is Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there will be candles and prayers that are sad. I know, let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Nanginig ang kalamnan ko. Nabitiwan ko ang supot ng pandesal sa sala. Hindi ko maintindihan kung bakit napakabigat ng pakiramdam at napakasama ng kutob ko noong sandaling yun. Pumunta ako sa kwarto ni Mama at napahiyaw nang makita ang nanay ko. Nakahilata sa kamang nababanlawan ng dugo. Bumubula ang bibig. Naramdaman kong nilamon ng matinis na tunog at ng malungkot na lumang kanta ang pagkatao ko. Sir Jupiter, mabilis lumipas ang mga araw nang hindi ko ramdam. Maya't mayang humuhuni sa isip ko ang napakatinis na tunog. Mabilis lumipas ang burol at libing ni Mama nang hindi nangunguya ng utak ko ang mga nangyari. Umiikot kasi sa isip ko kung bakit nagawa ni Mama yun. Oo, iniinda pa rin niya ang pagkamatay ni Papa. Pero wala naman sa pagkatao niya ang magpakamatay. O baka hindi ko lang alam. Siguro, hindi ko na alam kasi nasa ibang lugar ako. Hanggang sa narinig ko na naman ang matinis na tunog pagkatapos ng libing. Nakahiga ako noon sa kwarto ni Mama, sa mismong kama kung saan ko siya nakitang walang buhay. Bumangon ako at tinignan ang lumang radyo ni Mama na nakapatong sa tukador. Nakita ko rin ang isang cassette tape na nakalapag sa ibabaw ng radyo. Nilapitan ko ang radyo at tinignan ang tape. Blank tape pala ito ngunit may nakasulat sa lalagyan. Gloomy Sunday. Iniwan ko ang tape. Dali-dali akong bumalik sa pinapaupahang unit habang tuloy-tuloy ang matinis na tunog sa isip ko. Binuksan ko ang kwarto kung saan nagpakamatay si Vicente. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nasa ibabaw na ng kama ang kakaibang instrumentong tila mga basong salamin. Doon ko na kumpirmang doon mismo nanggagaling ang matinis na tunog. Umiikot-ikot ito kahit wala naman akong nakikitang gumagamit. Ilang sandali pa lalo akong nanigas nang dumapo sa pandinig ko ang kantang Gloomy Sunday mula sa kwarto pa ni Mama. Tumingin ako ulit sa salaming instrumento at napansing naroroon pala sa tabi nito ang maliit na notebook.
Kinuha ko ang notebook tsaka kumaripas pabalik sa harapang unit. Ni hindi ko na naisara ang mga pinto doon sa likod. Pagbalik ko sa kwarto ni Mama, hindi naman nakasalang ang tape sa radyo. Di ko na maintindihan kung talaga bang guni-guni ko lang ang pagtugtog ng Gloomy Sunday. Isang sumpaw sadyang pinaglalaroan lang ako ng aking isip. Subalit na itanong ko rin sa sarili, bakit kaya pinapatugtog palagi ni Mama ang malungkot na kanta? Lumabas ako ng kwarto ni Mama. Hindi na nawala ang malungkot na musika at matinis na tunog sa isip ko. Pumunta ako sa kwarto ko sa mismong unit ng pamilya namin. Tsaka doon nagkulong. Habang dinig ko ang musika, binasa ko ang lyrics na nasa maliit na notebook. Gloomy is Sunday. With shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Pakiramdam ko kinakausap ako ng kanta. Pakiramdam ko pinapalabas nito ang lahat ng lungkot, kabiguan at kadiliman mula sa kalooban ko. Pinaparamdam nito sa aking isa kong palpak na estudyante. Pinaparamdam nito sa aking wala na ang mama ko. Soon there will be candles and prayers that are sad. I know, let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Araw-araw humuhuni sa isip ko ang lumang kanta at ang matinis na tunog. Tunog mula sa napagalaman kong isang glass harmonica. Noong una nararamdaman kong dinadamayan ako nito sa aking pagkalugmok. Subalit nitong mga nagdaan lang, nararamdaman ko ng hinihila na ako nito sa hukay. Pakiramdam ko, gusto ko nang sundan si Mama. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Palagi na akong nagigising ng umiiyak at pawis na pawis. Minsan may laslas pa sa palapulsuhan at may dugo sa bedsheet. Hinahanap sa madidilim na umaga ang mababangong kape at sinangag. Hinahanap-hanap si Mama. Hinahanap-hanap ang mainit na kalinga sa gitna ng nakaririndi na tunog. Gloomy Sunday. Dreaming. I was only dreaming. I wake and I find you asleep in the deep of my heart. Mama, asan ka na? Pagod na po ako. Pagod na ako. Sawang-sawa na akong paulit-ulit na marinig ang nakaririnding tunog mula sa loob ng isip ko. Takot na ako sa sumpang ito. Isang lumang sumpang mukhang totoo nga. Ayoko na, Ma. Suko na ako. Gusto ko nang sumama sa inyo ni Papa. Isama ninyo na ako. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy Sunday. At ngayon, hindi gloomy ang portion na ito dahil ito na ang shoutout portion. Shoutout to Cicely, Imelda Colocar, Even Limay, Mariana Villaflores, Maria Cristina, Hale Regine Lade, Chris Mayang Probinsyana. Sa lahat ng nagtatrabaho sa Japan, shoutout po sa inyo. Sa lahat ng mga OFWs,
Ingat po kayo. At shoutout din kay Frigibet Kabigin. Basahin naman natin ngayon ang pinakamagandang comment mula kay Marnil Joysta at Pet Lover Ako. Sabi ni Marnil, "Hi, I'm really entertained each time I listen to your stories while I'm working, especially if the one narrating is you, Sir Jupiter. Thank you. I wish you would have more stories like Luningning. That was really hilarious." Sabi naman ni Isulan, year 2023 ko lang ata nalaman ang KTS nang naghahanap ako ng kwentong katatakutan sa YouTube. Pero sa KTS talaga ako na-hook hanggang ngayon. Updated ako sa episodes ng KTS at Sityo Bangungot. Uy, sa mga hindi po nabanggit ha, huwag magalala. Sa susunod kayo naman. Huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.